Nakikita mo mismo ang nakikita ng isang operator ng drone ng Ukranya. Alas 2:37 ng umaga at ikaw ay nangangaso ng target. Virat, isang Russian oil tanker na may bigat na 115,000 tonelada ang iyong misyon. Pabagsakin ang ekonomiya ng Russia. Isang barko lang bawat pagkakataon. Ngayong gabi, 2 oil tanker. Sa susunod na linggo, maaaring 5, 10. Sino ang nakakaalam? Dahil may natuklasan ang Ukranya na magbabago ng lahat. At ito ang pinakawalang kwenta. May buong fleet ang Rusya sa Dagat Itim, mga barkong pandigma na nagkakahalaga ng $500 milyong na pwedeng magdepensa sa mga oil tanker na ito, pero wala silang magawa. Bakit? Yan mismo ang ipapakita ko sa iyo ngayon. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay. Ang kahinaan na ayaw ipaalam ng Rusya sa iyo. Hindi mga barkong pandigma ang mga yan, oil tanker ang mga yan. Isang lihim na fleet na binubuo ng 600 hanggang 1,400 lumang barko ang ginagamit ng Rusya sa pag-export ng langis at pag-iwas sa parusa ng kanluran. Ito ang Russian Shadow Fleet at ito ang dahilan kung bakit ito matalino. Ang mga barkong ito ang nagdadala ng tanging bagay na nagpapatuloy sa digmaan ng Rusya. Pera, napakaraming pera. Buwan-buwan, 3 milyong tonelada ng langis ang inilalabas ng Black Sea. At natuklasan ng Ukranya na kaya nilang sirain ang linyang ito ng supply gamit ang mga drone na nagkakahalaga ng $250,000. Alam mo ba kung ano ang mas nakakabaliw? Hindi kayang depensahan ng Rusya ang mga oil tanker na ito. Ang pagpapakita ng barkong pandigma na halagang $500 milyon ay ekonomikong checkmate. Gusto mo bang malaman paano nahanap ng Ukranya ang diskubring ito? Heto ang mabilis na konteksto. Taon ay 2022. Noong Marso, hinarangan ng Rusya ang mga pantalan ng Ukranya. Noon, walang hukbong dagat ang Ukranya, kaya gumamit sila ng Neptune missile mula baybayin para pabagsakin ang Moskva. Ang 12,000 toneladang cruiser mula 2,000 at 23 hanggang 2,000 at 25 ay nagsimulang manghuli ng mga barkong Ruso sa mga pantalan. Sinira nito ang submarinong Rostov-on-Don at ang korbetang Ivanovets. Ang patrol ship na Sergei Kotov, pinilit nitong tumakas ang Black Sea Fleet mula Sevastopol papuntang Novorossiysk kung saan ito ngayon nagtatago. Nanalo ang Ukraine sa digmaang pandagat pero napansin nila ang isang napakahalagang bagay. Kaya nilang palubugin ang 10 barkong pandigma. Kung ang Russia ay nag-e-export pa rin ng 3 milyong tonelada ng langis kada buwan, tuloy ang digmaan at pag-agos ng pera. At doon nagpasya ang mga Ukrainian na baguhin ang kanilang target. Hindi na lang sila umatake ng mga barkong pandigma. Nagsimula na rin silang umatake ng mga oil tanker. Ngayon, alam mo ba kung bakit napaka-vulnerable ng Shadow Fleet? Nang patawan ng mga kanluraning bansa ng parusa ang langis ng Rusya, hindi na nagamit ng Rusya ang karaniwang barko. Tumanggi ang mga lehitimong kumpanya at mga kumpanya ng siguro na maghatid ng langis ng Rusya na lampas sa itinakdang presyo ng GP2. Kaya, gumawa ang Rusya ng sariling flotang pandagat. Mga lumang barko na higit sa 15 taon na, ang ilan ay higit 20 taon na, mga barkong dapat ay nasa junk shop na. Ang mga barkong ito ay nakarehistro sa mga bansa tulad ng Gambia, Marshall Islands, Seychelles at pinamamahalaan ng mga peking kumpanya sa Hong Kong, Shanghai, Dubai. At ang mas masama pa, nag-ooperate sila ng walang lehitimong insurance o proteksyon na meron ang 70% ng global fleet. Ang Kairos, 23 taong gulang ay pinapatakbo ng kumpanyang mula Shanghai gamit ang bandila ng Gambia. Lahat ng palatandaan ay nagpapakitang tinanggal ito sa rehistro dahil sa peking sertifikasyon, posibleng barkong walang bansa. Ang Virat na itinayo noong 2018 ay sumusunod din sa parehong pattern. Isang kumpanya sa Hong Kong na may bandilang Gambia ay pinapatay ang Global Positioning System at nililipat ang karga sa gitna ng dagat para itago ang pinagmulan ng langis. At alam ng Ukranya kung paano eksaktong samantalahin ang mga kahinaang ito.
Halos elegante ang operasyon. May mga Ukranya sa Istanbul, Turkey dahil kailangan dumaan lahat ng oil tanker sa mga kipot ng Turkey. Ang tinutukoy ko ay ang Bosphorus at Dardanelles. Wala nang ibang ruta. Kapag may oil tanker mula sa Shadow Fleet na dumaan, may nakakakita, nagtatala at nag-uulat. Mula doon, purong matematika na lang dahil limitado lang ang destinasyon ng mga barkong yan. Kakaunti lang ang mga terminal ng langis sa Russian Black Sea at ang Novorossiysk ang pangunahing terminal. Alam ng Ukraine kung saan pupunta at gaano kabilis ang barko, kaya natutukoy nila ang ruta at naipupwesto ng tama ang mga drone. Ang bawat Sea Baby drone ay nagkakahalaga ng 250,000. May kamangha-manghang abot, kayang maglayag ng daan-daang kilometro, nagdadala ng mga pampasabog para makapinsala ng malaki at kinokontrol mula sa malayo gamit ang mga kamera na real-time. Hinihintay ng Ukranya ang tamang oras. Kadalasang madaling araw, nagpapalipad ng drone na mabilis tumatawid sa tubig, nilalapitan ang barko at sumasabog. May isa pang kahangahangang detalye. Inaatake ng Ukranya ang mga barkong walang laman kapag pabalik para magsakay ng langis. Alam mo ba kung bakit nila ito ginagawa? Dahil ang barkong walang laman ay hindi nagdudulot ng sakunang pangkalikasan, wala itong 100,000 tonelada ng langis na maaaring tumapon. Iyan ay estratehiya lang. Nagdudulot ng pinsalang ekonomiya, pero walang ekolohikal na sakuna na magpapabago ng opinyon ng mundo laban sa kanya. Sa ganitong mga oras, alam kong marami ang nagtatanong, gumagana ba talaga ang estratehiyang ito? At tingnan mo, hindi nagsisinungaling ang mga numero. Simula noong pag-atake noong Nobyembre, 28 tumaas ang presyo ng siguro sa panganib ng digmaan sa itim na dagat. Pinag-uusapan natin ang halos 70% na pagtaas para sa barkong nagkakahalaga ng 60 milyon dolyar. 240,000 hanggang dolyar. 300,000 dagdag bawat biyahe. Direktang kinakain nito ang tubo. Ngayon, isipin mo ito. Ang langis mula sa Rusya ay ibinebenta na ng may diskwento sa India at China. At kapag dinagdag mo pa ang gastos na ito, hindi na talaga kumikita. Ang mga export mula sa Novorossiysk ay bumaba ng 22% mula 3.2 milyon hanggang 2.5 milyong tonelada kada buwan. Ang terminal ng CPC na ginagamit ng Kazakhstan ay may 3 buoy para sa pagkakarga. Ngayon, isa na lang ang gumagana at paminsan-minsan pa. Bumalik sa Baltic Sea ang oil tanker na Furia na may kargang langis mula Russia papuntang India. Nababahala ang mga refineria sa India dahil sa banta ng sekundaryang parusa at panganib. Ipinapakita ng ulat na maaaring bumaba sa lowest level sa 3 taon ang pag-aangkat ng langis ng India mula Russia. At sa katunayan, ang India ang pangunahing bumibili ng diskwentong langis mula Russia, pero ngayon ay umatras na sila. Ngayon na naintindihan mo na ang laki ng problema, siguro nagtatanong ka, may mga barkong pandigma ba ang Russia? Bakit hindi nila pinoprotektahan ang kanilang mga oil tanker? At dito nagiging interesante ang mga bagay. Ang Black Sea Fleet, sa teorya, ay may kakayahan para dito. 2 Grigorovich na frigate, 2 Krivak, mga korbeta, mga bangkang may misil, mga patrol. Sa papel, kaya nilang mag-escort pero may 3 malalaking problema. Una, ang fleet ay traumatized. Natalo nila ang Moskva, ang Rostov-on-Don, ang Ivanovets. Tuloy-tuloy ang listahan. Alam ng mga komandante na bawat paglabas ng pantalan ay maaaring maging fatal. Napatunayan ng mga drone ng Ukraine na kaya nilang tamaan ang mga barko kahit protektado at nasa laot. Hindi rin nagsasanay ang fleet, nakakulong sa Novorossiysk at bihirang lumabas, kaya hindi nade-develop ang kakayahan para sa komplikadong operasyon. Ang pag-escort ng isang oil tanker habang nagtatanggol laban sa mga drone mula sa tubig at himpapawid ay nangangailangan ng praktikal na koordinasyon at mga crew na sanay. Hindi kabilang ang Black Sea Fleet sa mga yon. Pangatlo, ang delikadong dilema, ang pag-escort sa oil tanker ay naglalantad sa mga barkong pandigma. Ang barkong pandigma ng Rusya ay P500 milyon, samantalang ang drone ng Ukranya ay P250,000 lang. Kung magpapadala ang Rusya ng frigate para protektahan ang oil tanker at sagutin ito ng Ukranya ng 5 drone na aatake sa frigate, ano ang magiging kalkulasyon?
Papalag ba ang Rusya na isugal ang kalahating bilyong dolyar na barko para lang sa oil tanker na pag-aari ng pekeng kumpanyang Hong Kong at hindi nila mismo? Walang saysay sa ekonomiya, walang saysay sa taktika, isa itong walang solusyong dilema at alam ito ng Ukranya. Lalo na ngayon. Kung magsisimula ang Rusya na mag-escort ng mga oil tanker, maglulunsad ang Ukranya ng mga sabayang atake gamit ang 5-10 drone ng sabay-sabay, lalampasan ang depensa at gamit ang intelihensya mula sa kanluran. Alam ng Ukranya kung kailan umaalis at nasaan ang mga barkong Ruso. Ang mga eroplano ng OTAN ay regular na lumilipad sa ibabaw ng dagat itim at nangongolekta ng datos. Minomonitor ang mga galaw. At ang impormasyon ay napupunta sa mga Ukranyano kaya alam nila ang ginagawa ng Rusya. Inutusan niya ang mga barko ng Sombra Fleet na patayin ang mga sistema ng Automatic Identification System. Sa ibang salita, ibig sabihin nito ay maging invisible sila pero gumagana lang ito ng bahagya. Kailangan dumaan ang mga barkong ito sa mga kipot ng Turkey. Kailangan nilang pumunta sa parehong mga terminal, madaling hulaan ang mga ruta at alam na ang mga destinasyon. Pwede mong patayin ang Global Positioning System pero hindi mo kayang baguhin ang heograpiya at mas malawak pa ang epekto nito. Galit na galit ang Kazakhstan, 80% ng kanilang langis ay dumadaan sa terminal ng CPC sa Novorossiysk. Kapag umatake ang Ukraine, naapektuhan ang ekonomiya ng Kazakhstan. Nagpadala sila ng formal na protesta. Pero, kasabay nito, pinapataas nila ang kanilang eksportasyon sa pamamagitan ng Dagat Caspian papuntang Azerbaijan, gumagamit sila ng ibang pipeline. Inaasahang tataas ng 30% ang eksportasyon sa rutang iyon ngayong Disyembre. Isa itong sa pilitang pag-diversify. Natututo ang Kazakhstan sa pinakamahirap na paraan na hindi sila pwedeng umasa lang sa Russia. Samantalang ang Turkey, nasa isang maselang posisyon ito. May mga pag-atake sa eksklusibong economic zone ng Turkey. Kinondena ng mga autoridad ng Turkey ang mga pag-atake at sinabing nalalagay sa panganib ang seguridad ng paglalayag. Pero ang pagkondena ay salita lang. Walang totoong naging epekto. Ang dahilan, nagbibigay ang Turkey ng drone sa Ukraine, nagpapanatili ng diplomatikong ugnayan, namamagitan at hindi pwedeng putulin ang relasyon sa Kiev. Kasabay nito, kinakaharap ng mga Turko ang isang bangungot. Isipin mo na lang kung may nasusunog na oil tanker malapit sa Bosphorus. Magkakaroon ng napakalaking problema sa ekolohiya at nabigasyon ang Istanbul, kaya malamang na pinipilit nito ang Ukraine sa likod ng mga eksena na ilipat ang mga pag-atake pasilangan. At may isa pa akong bagay na kailangan kong ipakita sa iyo. Isang kakaibang pangyayari. Sa totoo lang, 3 araw bago ang pag-atake sa Dagat Itim, nawalan ng komunikasyon ang oil tanker na Mersin malapit sa baybayin ng Afrika. Kakatapos lang ng barkong iyon mag-deliver ng langis mula Russia. Sa parehong gabi na inatake ng Ukraine ang Kairos at Berat, lumubog ang Mersin. Ang dahilan? Hanggang ngayon di pa rin alam. Isa lang ba itong pagkakataon? Siguro, pero nagpapaisip hanggang saan kayang makarating ng mga Ukrainian sa mga ganitong pag-atake. Ang totoo, walang nakakaalam, pero isang bagay ang sigurado. Hindi pwedeng baliwalain ito ng Russia. Kaya, ano kaya ang pwedeng mangyari ngayon? May 3 posibleng senaryo. Ang una ay subukan ng Russia na gumamit ng mga armadong convoy. Pagsamahin ang mga oil tanker at samahan sila ng mga barkong pandigma. Ngunit nagiging target ito. Maaaring magsagawa ang Ukraine ng malalaking pag-atake, magpadala ng drone teams, at palakasin ang depensa nila. Mataas ang panganib. Ang pangalawang senaryo ay ang ilang bansa sa NATO ay gagamit ng argumento na ang mga barkong walang bansa, ibig sabihin walang kinabibilangang bansa, ay huhulihin. Kung walang bansa ang barko, wala itong legal na proteksyon. Maaaring magsimula ang mga puwersang pandagat ng Europa, Britanya, Pransya at Dinamarca ng agresibong inspeksyon sa Baltic at North Sea. At maaari nilang gawin ito sa pamamagitan ng pagbanggit ng seguridad sa kapaligiran at pagpapatupad ng mga parusa. Mas lalo nitong hihigpitan ang pagkubkob sa shadow fleet ni Putin. Pangatlo, at marahil ito ang pinakamalamang, ang shadow fleet ay basta na lang titigil sa paggana ng kusa. Isipin mo kung ikaw ang may-ari ng barko at tuwing maglalayag papuntang Russia ay may panganib kang maatake. Halos dumoble ang presyo ng insurance. Nasira ang mga pantalan, nagdulot ng pagkaantala at natatakot na bumili ang mga pangunahing kliyente tulad ng India. Sa isang punto, kakalkulahin mo at
Susuko ka na lang, hindi na sulit ang panganib. At nagsimula na itong mangyari. Halimbawa, inalis ng Turkish na Besiktas Shipping ang kanilang barko mula sa kalakalan sa Russia. Kung mas marami pang kumpanya ang sumunod sa halimbawang ito, lalo pang magiging dependent ang Russia sa isang papaliit na fleet ng mga barkong paluma na ng paluma at mas delikado. At sa kalaunan, ang pisikal na kakayahan ng Russia na mag-export ng langis sa pamamagitan ng dagat itim ay magiging seryosong limitado. Makikita mo, natagpuan ng Ukraine ang isang pambihirang paraan ng pag-atake sa makabagong digmaan na hindi umaasa sa tangke, eroplano o sundalo. Umaasa lang ito sa matematika at heograpiya. Tinitingnan ang legal at ekonomikong kahinaan ng sistemang nilikha ng Russia para makaiwas sa parusa. Gamit ang mga drone na nagkakahalaga lang ng maliit na bahagi ng presyo ng isang barkong pandigma. Para ipilit ang Russia mamili kung poprotektahan ang kanilang military fleet o ekonomiya at hindi nila kayang gawin pareho. Ang dagat itim ay hindi na lang basta isang lugar ng mga operasyong pandagat. Naging frontline na ito ng isang digmaang pang-ekonomiya at sa ngayon sa digmaang ito, ang Ukraine ang nananalo. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Sa tingin mo ba, ang pag-atake sa ekonomiya ng kalaban ay mas epektibo kaysa sa panalo sa mga laban sa labanan? Ikomento ang iyong saloobin. Kung nabigyan ka ng bagong pananaw ng video na ito tungkol sa labang ito, ibahagi mo dito sa kakilala mong interesado rin sa estratehiya at heopolitika at mag-subscribe ka sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod na pagsusuri. Salamat at hanggang sa muli.